Saan nga ba kami nagstay ng 13 days sa Japan? Finally, makakapag-upload na din. Sa loob ng 13 days, hindi na nga kami kumuha ng iba pang accommodation. Nakakapagod kasi yung palipat-lipat, tapos ang dami mo dalang mga maleta. Nakuha nga namin itong Airbnb na to ng 27,000 for 13 days. Maliit lang ang mga bahay dito sa Japan. Pagpasok ko nga lang, nandito na sa kabilang side yung shower merong bathtub, tapos kumpleto na rin sila sa mga amenities. Makikita mo may mga sabon, shampoo, and conditioner na rin sila. At mga towels. Tapos dito naman, medyo mabagal lang talaga yung videographer ko. Makikita nyo, nandito naman yung salamin. Dito na pwede ka mag-toothbrush. At nandito yung washing machine nila na palaging gamit na gamit ko talaga. Tapos yan nga, makikita nyo, dito naman sa kabilang side, ayan na yung pinaka-kusina or lutuan nila na favorite spot ko talaga. So yan, magluluto ako dyan ng nilaga. Yan. So, kaka-grocery lang namin nung time na to. Tapos, ipapakita dyan sa inyo ni Habi, kumpleto talaga ng gamit yung Airbnb sa Japan. And, ife-flex niya lang na may mga laman yung ref dahil nga ay grocery lang Tapos, namin. Tapos, i-flex niya rin yung basurahan na to dahil dito sa Japan is segregation is very important. So, tapos na tayo sa first part. Dito na tayo sa second part ng bahay. Ito yung pinakaloob na dalawang higaan yan. Yung isa na titiklo para maging sopa. Then, ito yung table. Diyan kami kumakain. May another table. Noong araw na to, nagpa-home service kami. Nagpalinis kami kasi ilang araw na kami dito sa Japan. And ito yung talagang laki niya. No? Kasya dito, 4 na tao. Kung mapapansin nyo, nasa labas yung mga damit namin kasi yung mga nasa loob ng maleta yung mga pinamili na namin. Tapos ipapakita kayo dito ni Habi kung saan ako nagsasampay kapag naglalaba ako. So ito yung labas niya. Yan. So daanan na talaga yan. Ayan. So pinaka-entrance nung accommodation na to is andun sa gilid. So ito na yung pinaka lawak noong accommodation na kinuha namin. Located tong accommodation na to sa Imazato, Osaka, Japan. Highly recommended ko nga to accommodation na to. Malinis, kumpleto sa gamit. Kung matatanong nyo kung saan kami pumunta nung nagstay kami dito, pumunta kami sa Kansai region, sa Kyoto, Nara, Kobe, Universal Studio. So para sa iba, hindi siguro magiging ideal yung ginawa namin dahil nga malalayo sa mga lugar. Pero dahil para sa amin ang travel na to, hindi magmamadali, enjoy lang lahat kung pagod na umuwi na. Kaya nakailang araw kami sa pagpunta sa mga pasyalan. Na iba ay kayang pasyalan ng isang araw lang. So, nahuli nga itong pagpapakita ni Habi ng comfort room namin dito sa Japan. Mapapansin nyo, wala silang malaking basurahan kasi ang tissue dito sa Japan ay so, favorite ko din tong spot na to dahil pagising sa umaga, malamig, tas kapag umupo ka dyan, ay, maligam-gam. So, hanggang dito na nga lang mga Mars sa susunod na kwento sa travel namin dito sa Japan.